Isang ina mo din yan. Okay guys, asan lapo di ko makita. Yan guys, no. Yo. Parang hirap ng setup pa. Ayan. Nakaon tayo. Okay niya ata yun. Dito para ano, medyo ano ka. Kahit side view onte. Yo, ito na yun. Guys, this is my first ever podcast in nature. Dito kami ngayon sa nga to, San Mateo na to, di ba? Oo. Sakay tayo sa Monterey. Monterey, San Mateo. Sa kabilang ano na yun? Sa kabilang lugar, Antipolo, Upang. Dito, San Mateo na. Medyo tahimik dito kahit ito namin napili. Yun guys, no, ito pala yung pinaka namin first ever na podcast and interview na rin kasi ito. Siyempre, papakilala ko muna sa inyo itong yung kaibigan natin na pinakauna nating i-interview nito guys, no. Ayo. Which is si Angelo Oligino. Yo, what's up guys? Yan. Halatang peke, no? Tangin. Ilan salita mo eh. Yo, what's up guys? Peke, no? Ayun guys, may mga pa doon, no? May mga creatures pa kung naririnig nyo. Kulig-lig no? Pero ito yung ano ba yung mga bagay na natin, marami tayong pinagkakasunduan, minsan magkaaway tayo. Kasi minsan gusto natin patayin yung isa't isa eh. Mga bagay na Mas minsan, ano yung mga bagay na hindi natin pinagkakasunduan? Abis lang. It's all about it's all about sa mga bagay na Ano yung mga, Ina po, pogi mo ba? ano yung mga bagay? Alam ko yung mga bagay hindi natin magkakasunduan yung sa music, di naman mahilig sa rap music eh. ako magkaiba tayo ng music taste. Di naman mahilig. Ako, naman, yung ibang sa mga Asian. Ako mahilig ako sa K-pop. Ikaw, di ka naman mahilig sa K-pop eh. Hindi ako mahilig sa K-pop. Anime, mas mga siya sa anime. Pero ako di ako mahilig sa anime. Yun yung namin, hindi namin similarities. Okay. Pero na tayo, balik na tayo sa pinaka-topic natin, which is, pwede ba talaga maging best friend ng lalaki yung babae? Ito, i-consider na natin na yung kababata dapat, nangyari, 1 to 3 years old, magkasama na sila hanggang sa pagkalaki. Yun, consider na talaga sila na pwede silang maging kaibigan. Pero yung, kunyari, nakasama mo lang sa yan, may banding lang, nakilala mo lang sa gala, tapos, baba. Yan, nakainuman mo, pwede ba yun? Siguro akong best friend. Medyo kung tatawagin mo siyang best friend, pwede naman. Di ba? Pwede mo naman siya tawagin best friend eh. Pero pag may iba ka ng nararamdaman, hindi na best friend 'yon. Kaya nga. Wala naman ako. Sa babae, pwede nilang ituring na best friend talaga yung lalaki. Pero pag sa lalaki, men, tawag ng laman tawag. Yan! Hindi naman sa ganun kaagad. Hindi yung kunyari, nakilala mo lang sa inuman, tapos, palagi na kayo nag-banding, Kasi yung lalaki, di naman kayo ituturing na yan na kaibigan talaga ng babae, tapos kunyari, mga lalaki na nagtipon-tipon. Ituturing, tapos sabihin nila yung babae nila, uy, babae ko yan, kagabi. Yun ang mga definition ng mga lalaki. Oo. Ayan, So marami kang babae, sikat ka. Oo nga eh. Kasi yung pinaka na lalaki, yung credibility nila, kunyari, sabihin nila marami yung babae. Pero may pagharap nila yung babae ng tinuturong nilang best friend. Siyempre, best friend nila yun. Pero, kunyari, sabihin nila na Matik wala na na yun. sila eh. Matik na yun, pag lumalapit sa kanila, tinuturing silang best friend. Pero pag yun sa tingin ng lalaki, iba yun. Tawag ng laman na yun. Sabihin, tangina men, nakagala ko kasi kagabi. Nakakainuman ko. Kasi, best friend nga kami. Dapat, tapos, alam mo, sa babae naman, sa lalaki, ganun. Tapos sa babae naman, sabi nila, ang pangit rin sa babae yung may boy best friend. Kaya kahit may boyfriend. Anong ba doon?
Ayoko din ng ganun. Kasi mahirap yun eh. Parang binibigay mo yung yung may pinangakuhan kang attention, ganun. Halimbawa, boyfriend ka, 'di ba? Ay ikaw yung girlfriend. Hmm. Sabi mo nangako ka na sa'yo lang yung attention niya. Ay sa kanya lang yung attention mo. Tapos iba yung inaano niyang attention. Ano yung natin attention? Anong attention yun? Paliwanag mo anong attention ba yung hinahanap niya? Hindi sa babae kasi masyado silang emotional. So ito, payo ko lang, kung kayo maghanap ng lalaki na emotionally intelligence, kung kayo mismo, topakin. Yung niya, wala naman kayong, wala naman Pangit kayong nun, red hindi kayo face. makipagsabayan. Bigla kang totopakin, ano yun? Pero yung, punta na tayo dun sa ganina. Ano nga yung sabi ko ganina, yung, pwede ba yung babae na ituring nila na best friend yung, sa akin hindi. Kasi, siguro kung wala ka namang jowa, pwede. Pero kung nangyari, kasi babae masyado silang naghanap ng yung iba kunyari makakausap. Hindi naman sa nila lahat ko, hindi naman generally. May iba lang talaga na ganun. Sasabihin nila Yes, yes. ano yung sabihin, nangyari, maghanap sila ng kaibigan nila. Tapos uy, nag-away kami ng boyfriend ko. Tara, gimmick naman tayo. Ganun ba sila tapos. Iba, kahit naman babae kunyari, kahit tawagin babae o lalaki. Tsaka mali yun. Mali yun. Oo, mali. Ano yung masabi mo doon? Kailangan ba talagang makipag-usap ng babae doon sa lalaki para maayos yung problema nila? Halimbawa, may problema kayo tapos nababoringan ka doon sa boyfriend mo, di ba? Tapos maghahanap ka hahanap ka ng ibang atensyon. Mali na yun. Tangin na nila. King, ay, hindi yun. Nakabala. Baka na magaganito, medyo Yun sabi. Hindi naman sa kasi, ayun yung down ng pagiging lalaki at pagiging babae pag napasok kayo sa relation nyo. Dapat na kayo. Hindi naman naman kayo, makipag-socialize naman kayo kahit paano. Dapat consistent kayo sa isa't isa. Bigyan nyo naman, kahit bigyan nyo lang ng 3 hours yung consistent 3 hours a day. Tapos quality. Yun, okay na kayo nun. Kahit ibigay na sa family nyo yung ibang oras nyo. Kasi, balik tayo sa topic na ganina. Yung pwede ba daw maging, yung babae, kasi naghanap sila ng ibang attention eh. Tapos, sasabihin, lalo na sa showtime, yung sa napalabas. Kasi sabi ng babae, ang boring na ng boyfriend ko, lagi na lang nasa trabaho. Tapos, ayun ngayon magandang boyfriend eh. Kasi, di ba, bad sa trabaho. Tapos, syempre, ikaw yung iniisip niya eh. Depende na lang. Nung sabi mo doon na, kunyari, yung lalaki masyadong busy. Tapos yung babae nagmamaktol. Para sa akin na lang. Dapat hindi siya magalit. Di ba? Nagtatrabaho na siya para sa kinabukasan nilang dalawa di ba? Para sa future. Tapos ganun, magagalit pa siya. Parang naman yun, parang kung ganun ka, wala na kayong love sa isa't isa. Hindi na kayo nagkakaintindihan. Tapos yung malabit. Sa babae man sa lalaki, tapos pag, kunyari, yung girlfriend, boyfriend nila, na busy. Tapos sila, minsan, wala namang ginagawa. Di ba na maghanap sila ng ibang attention. Pumunta sa kaibigan, gigimik. Kaya pwede naman kayo mag-self-care, di ba? Hanggang nagtatrabaho yung jowa nyo, mga jowa nyo, i-improve yung sarili nyo. Like, sa bahay lang ngayon, magbabasa kayo ng libro. Physical activities. Yan, physical activities yan. Exercise. Sports. Yan. Sa sports, di ba, minsan, mental, nakakatulong sa mental natin. Sports. Kasi, kung yung bonding nyo, nagiinuman kayo, di walang kwenta yun. Hindi kayo nun. Hindi kayo normal na tao nun. Mga king-inan yung mga tao kayo, mga tipungal kayo. Tangin naman, di ba? Kasi, kung ganun, di ba, banding yung inuman, hindi na kayo, hindi kayo sumasabay ngayon, sumasabay kayo sa mga dating henerasyon. Hindi, okay lang naman, inuman, kasi, banding talaga yan. Kunyari, Inuman, oo, pag occasion, pwede pa, pero, inuman na, parang consistency na yung inuman niya. Mali. Occasionally, gano'n. Pero pag ikaw yung lalaki na tipungan, kayong laki ka na lang ng inuman, mag-ano ng alak, mag-umayin ng alak. Tara, punta na kayo dito sa amin. Kasi, tara,
Sino kaya tra? May ano na ako dito. May timpla na ako. Gin bilog. Tangina nyo ang chip nyo. Gin bilog lang hinahanap nyo. Wala kang kwenta. Ano ba? Ano ba sa atin? Ano ba sa atin? Minsan lang naman tayo mag-inuman. Pero iniinom natin, ano? Hennessy. Ano ba ba? N3C. Hindi. Ano yan? Di ba lalak yan? Ano ba yan? Yung tigila. Minsan iniinom natin. Pero di naman natin minamahid yun. Dapat banding lang natin. Oo, yun lang. Pag inuman, private lang, no? Private lang. Hindi yung puta nagyayabang ako sa Facebook. Pupost ko pa yung inuman niya tsaka ininom. Pero, yung pupost niyo pa mga pero kami, hindi naman talaga kami umiinom. Kung sakali lang magkaroon ng occasion, like once a year na occasion, siyempre, sulitin nyo na. Bili na kayo ng alak, like, mga tequila, Jack Daniels. Kaya na, kung mag-improve pa yung alak na nabibilin. Um, Shoutout nga wala kay Mark. Yo. Mark, shout out. Number 1, the Sigma man. Yeah. And shout out sa mga all the friends out there, guys. Sila ano. At shout out na yan. Saka balik ta sa topic kanina. Ano yan? Yung mga lalaki na laging anong masasabi mo pala doon? Ganun. Sa ano? Sa mga saan. Yung mga lalaki na laging umiinom, batugan na, tapos sabihin pag-uwi. Anong ulam? Wala nang masasabi din. Buhay na nila yun. Nga naman. Kasi may sila pa, tayo pa trash talking nila. Nasanay na sila dun eh. Oo. Wala tayong magagawa. Alangan namang sabihan natin sila, makikinig pa ba yun? Hindi na makikinig yun eh. Oo. Sasabihin pa nila, baliw tayo. Tangina nyo, baliw kayo. Buti kayo nakikisabay sa ano. Tingnan niya, mga ano kayo, mga mongoloid skill. Bukid yung inahan yung salitang mongoloid. Kasi medyo ano na yun, negative na yun. Kasi marami tayong kababayan dito na may Down syndrome. Yun yung ginagawang jokes yun. At ano pala yung masasabi mo? Ito, balik tayo sa iba naman topic. Ano pala yung mga sabi mo? Ikaw ano ko ba? Against ko ba sa mga LGBT? Ano lang. Against ako dyan sa mga LGBTQ na yan. Ba't ka against? General ba yan? Lahat? O may iba lang talaga na hindi mo pinapanigan? Ano lang, generally lang. Meron General kasing lang. meron kasing Hindi, pag sinabing general, pangkalahatan. Pero may iba na kunya custom lang, pili lang na meron. Meron ako medyo pa. Yung custom lang. Ganun. May kasi Meron kasi mga tipo ng meron kasi mga tipo ng LGBTQ na na karyo ng nga naman. Medyo, meron. Maganda yung LGBT kasi tangina men, ang ganda ng humor ng mga LGBT like mga kunyari, nahilig nila mga pag halubilo, like iba-iba yung nila, yung strategy nila para mabuhay kasi bata pa lang sila, iniisip nila na tatanggapin ba ako ng magulang ko kung LGBT ako. Sorry for the word. Bakla ako, bading ako, ganun. Tsaka di lang magulang nila, pati society, tatanggapin sila. Diba? Mas malala yung society. Pero karamihan naman, natanggap sila sa society. Okay naman, kasi kanya may mga kasalamuhan sila na Based naman yan sa nila sa habits nila di ba? Kasi sino makalubilo nila. Actually, masaya naman talaga kasama yung mga kababayan nating LGBT kasi wag lang yung tipong LGBT at saka di rin naman kami against dun sa mga nagpaparetoke. Yes. Mahababok, Yan, papaganda. Hindi kami against yan, guys. Mga lang kami. Yung meron kasi mga ibang LGBT na na Meron kasi ibang LGBT dyan na pukin ang ina nyo, malalakas ang trip nyo. Lagi kayo naghahanap ng lalaki para sa sa sexual desires nyo. Sexual desires. Hindi pwedeng ganun. Dapat LGBT tayo. LGBT tayo, dapat tayong, kung gusto nyo irespeto, pa-respect kayo. Yeah, tama. Okay lang naman yung nag-suot sila sa mga bikini in public. Huwag kayong easy to get, man. Huwag kayong easy to get. Maging hard to get rin kahit pa paano. Yes. Ay, ano ba bang iba mong masabi sa mga LGBT natin, mga kababayan natin LGBT? Lang. Sasabi ko lang sa kanila is, i-went out nila yung siguro maging sila hard to get, ganun. Abo doon.
Siguro used to be humble, parang ganun, mapili, ganun. Ano naman, pili mo lang yung pakikisamahan mo. Pero, Pero, hindi tipong yung tipong yan. Di yun. yung bakla ka na, tapos nag-chongkay ka ba? Tangina naman, no? Ayan. Hirap nun. Okay lang naman eh. Mas lagi silang mga- Madali lang naman magrespeto ng tao eh. Diba? Tapos bigla silang, kunyari mga LGBTs, bigla nagaya ng mga inuman pag, yun, para may makasex ka lang na lalaki. Ang lakas ng trip mo, no? Kung ganun kang klase ng, hirap ko yung sabihin bakla eh, kasi parang sabihin discrimination eh. Yung pag sinabi siyang bakla, kaya sila nagagalit pag kunyari lalaki nagsabi ng bakla. Parang katumbas siya ng yung negro kung sabi mo, di ba? Negro. Oo. Sa lalaki, kunyari, maitim, sabi mo negro. Ayun, parang siyang katumbas nun. Kaya, bading bakla. Sorry for the words kay Nick. Sorry for the words, pero talaga, ganun talaga. Kung ano man yung... Saka minsan, mas talaga sila, nagbibiroan din sila. Iba naman yung, panibagong topic naman. Dito sa Pilipinas, also yung racism. Yan. Kakaiba yung racism dito sa Pilipinas. Oo, siguro mostly 70%. Sa- 70% mo Pilipinas. Karamihan mga Tagalog. Mga tigyan. Tagalog. Kasi medyo yung mga Tagalog, medyo, dito na, sa Pilipinas kami, nasa Luzon kami. Antipolo. Talaga, yung mga, minsan sila yung na-expose sa social media. Yun. That's mga ano yung masabi mo dun sa mga, yung mga Tagalog na nanda-trash talk ng mga kababayan natin sa Visayas, which is yung Bisaya. Siguro, parang anong masasabi ganun? Ano masasabi? Ano masasabi mo sa pagiging nila, racist nila? Siguro, itigil na nila yung pagiging pagiging racist nila sa sa mga taga mga Bisaya ganun. Kasi pare-paresan tayo Pilipino dito. Pilipino naman tayo eh. Lahat naman tayo Pilipino eh. Magkaiba lang tayo ng lingwahe. Yun lang naman pinagkaiba natin. Pero pareho naman tayo ng mukha eh. Okay. Pare-parehas lang tayo, mga Austronesian people. Kung hindi nyo alam yun. Ayun yung mga ancestors natin, mga Pilipino. Yes. Austronesian. Walang walang pure na Pilipino. Lahat tayo galing sa mga Indo, ganyan. Ito, trivia lang. Yung mga Austronesian galing Taiwan. Yan. Okay. Pero, karamihan, more on Chinese na talaga sa Taiwan yun. Mga race nila from Chinese people. Pero galing sa Taiwan, nag-migrate muna sa Pilipinas bago sila nag-migrate sa Indonesia, Malaysia. Kaya kamukha natin, kasi mo, di ba, kamukha natin mga Indonesian. Yes. Yun, nag-migrate sila sa Indonesia. Sa karamihan naman sa atin, mga mukhang Chinese eh. Paano? Karamihan sa mga Oo, kasi mga 900 AD pa lang na naipag-trade na yung mga Chinese sa Pilipinas. Hindi pa tayo sinasakop nila Magellan noon. 1521 yung sinakop nila tayo. Tapos mga 900 AD to 11, 12 century, ganun. Yung mga Chinese trading na dito sa Pilipinas. May mga nagustuhan dito siguro. Kaya yun, medyo singkit tayo. Balik tayo sa mga racist. Dito, yan? Okay lang ba sa'yo yung, N-word ng mga Pilipino? Okay lang ba? Okay naman. Hindi. Okay lang. Pwede mo sabihin yun. Pero, kung sasabihin mo ba yung N-word na yan, may dinidiscriminate ka ba? Ganun. Hindi naman sa parang inaano ba lang. Parang dinidefine mo lang yung isang tao. Oo, pwede. Kasi may teacher ako dahil sa Oralcom, no? Oralcom sa... Sino yung teacher na? Hindi ko na sabihin ko sino teacher yun, pero... may definition niya talaga ng N-word. Sinulat niya talaga sa blackboard. N-I-G-G-A, which is slaves daw. Pero sinabi niya talaga yun hindi niya pa vowels sinabi niya na isa-isa. Tsaka hindi lang yun hindi lang regular na black yung parang hard R no? Talaga eh. In hard R no? Okay. Lang. Medyo topic.
Painit na ng painit. Madugo yung topic, guys. Pwede kami mabash dito, pwedeng hindi. Ayan. Basta yun na. Yung ano natin. Basta ako, hindi naman ako against ako sa mga nagsabi ng N-word dito sa Pilipinas kasi hindi naman tayo nalahian ng mga African descent. Medyo may Pero lahi. there's still yun, mga culture natin. Meron tayong mga katutubo, mga tawag na negrito. Siguro doon nila nakuha yung concept. Hindi, malayo yung lahi ng Negritos, mga Aita sa African. Medyo yung mga taga Madagascar sa parts ng continent ng Africa. May mga lahi talagang doon, Austronesian kasi nag-migrate sila doon. Pero wala tayong karapatan. Alam na pag white tayo. Hindi naman tayo white, lang tayo. Austronesian nga eh. Kumbaga, talaga pang Southeast talaga yung lahi natin. Yan. Siguro ganun. Siguro yung ibang Mexican pwede. Sabi ng ganun. Hindi ko nga alam. Mexican, Latinos. Basta, medyo sila. Black skin. Para sa akin, okay pa rin naman. Kasi, di ba, it defines people nga di ba? Ano, Pag ang tawag yun. Di ba sa ibang bansa, ang yan, inaano nila. Parang, halimbawa, black people ka, pwede ka magsalita nun. Parang inaano lang nila. Parang, kinakalat lang nila yung ganung sistema na they call themselves ganun. At saka sa TikTok may mga black people na ginagawa rin nilang katataman yung sarili nila. Tapos pupunta sila sa Korea. Tapos magsasabi sila ng niga doon. What is niga in Africa? Ay, Africa tuloy. Korea. Sa Korea kasi yun eh. Ano ba meaning nun? You. You. Ah, yun. You pala, no? Meaning ng you. Niga? Like that. You. Niga. Ganyan yata magkasabi na hindi ganun. Basta yun na. Basta, sorry for the word ako. May nababash naman kami dito. Pero, ganun talaga eh. Yan si Kuya Mark. Usapang real lang kami dito. Yan si Kuya Mark, yan. Lahat pupunta kay Mark eh. Na yan. Mark, shout out daw. Shout out kay Kuya Mark. Shout out daw sa inyo. The only man here. Yes. Dito dito naman tayo sa topic natin sa magtutropa. Ayan. Ayan, sige. Mas maganda yan. Mas maganda to, no? Mas hype yan eh. Mas hype na yun. Ano ba yung, di ba, tayo dalawa, simula grade 1 mo tayong kakilala ng grade 1, grade 2. Grade 1. Grade 1. Hindi man tayo magka-close ng dati eh. Mga nagka-close na tayo grade 10, no? Hindi, close na close tayo nun dati, tangik. Hindi, nga. Close tayo dati. Mula, weirdo ako nun eh. Ikaw, nakikasama ka pa sa mga tao nun. Ako, weirdo ba ako nun? Hindi, pansin mo, lagi akong tumatambay dun sa harap ng tindahan nyo. Ang ina. Dati na yun, grade 10 na yun. Lagi tayo nagma-Minecraft ay gago. Ay, oo nga lang. Grade 7 pala yun. Oo, grade 7. Lagi tayo nagma-Minecraft eh. Kasi yung Minecraft pa Siguro namin grade nun. 5 or grade 6. Diba? Nagpapansinan tayo pag bibili ako sa bahay niyo. Maglalabas ako ng cellphone. Ayun. Ayun. Tapos, ayun. Dumami yung... Hindi, mga nauna ko talagang kaibigan nito sila. Ano yan. Hindi, pinakauna kong kaibigan nito si JR eh. 3 years old pa lang. Pero Oo, na, siya. iba na. Iwan. Basta yan, hindi na kami magkakwento ng iba tungkol sa mga iba naming kaibigan. Pero yung... Medyo nawala dito siya ang ilot. Kailan ka ba nawala dito? Siguro 2 years yata ako nawala dito. Hindi, anong year ka nawala? Grade 8, grade 9. 27. Kailan ba yung grade 7? Grade Kasi 7. ako ng grade 7 eh. 2016 yun. 2016. Oh. Siguro 2017. Sa ako. Ayun, 2017. O 2018 yata. 28. 2018, 2019. Tapos 2020, nandito na ako. Hindi, 2019 ka na dito, di ba? Dito ba ako Bumalik ka? Kasi dito ako nag-grade 10 eh. Oo. Dito nga pala ako ng grade 10, 2019. Nasa, 2 years ka na wala. Oo. Anong nangyari sa'yo doon? Saan ka ba doon? Bohol, di ba? Nasa probinsya, nag-aaral. Doon yung pinagpatuloy yung high school life. Pero maganda naman sa Bohol. Kwenta mo yung mga nangyari sa'yo doon. Yung mga kaganapan ng mga ayos na, mga memorable para sa'yo. Pero tipong
Life lang. Ganun. Simple lang. Nag-ano ka, nagtatrabaho, nag-aaral ka ng maayos. Ganun. Kasi yung, okay ba yan? Okay na sa'yo? Doon ako doon sa probinsyang yun. Doon ako natutong gumamit ng pinaghirapan mo sa pag-aaral, sa sarili mong pera. Alam ko gumamit eh. Ngayon, tapos na gumamit. Di ako ganun. Ay. Iba yun. Hindi na kami magawa ng tungkol sa mga dyan ha. Basta yun. Basta di kami gumaganon. Alam niyo Yan, naman. tama. Hindi kami gagawa ng ganito kung ganun kami. Kung ganun kami. Oo. Hindi kami ganito. Hindi kami ganito kung ganun kami. Oo. Yun lang, simple life. Ako, masaya ako nung dati eh. Nung year 2017, 2018, yung mga kaboyetan days yan dito sa amin. Kabuyetan days eh. Kasi tanong, minsan, shoutout nila JR kay Alalagay Sasanos, kay John Paul. Yo. Si John Paul, tropa namin matatag pa rin. The number one. Number one, the most abundant, Most abundant man. the most, sacrifice, and, pinaka, sa amin, Pinaka-pogi sa amin. pinaka-pogi. Ayan. Kaya kami yan dati, nag-ano dito. 2017 to 2018 yan. Kasagsagan ng mga namin dati yan. Ang kulit. Basta masaya nun. Kahit bata pa naman kami nun eh. Basta masaya lang. Wala kami pakialam sa pera. Pero ako may pakialam na ako sa pera nun kasi kailangan eh. Iba na yung mo nun eh. Tsaka Iba na advance na yung utak mo kaysa sa kanila. Parang ganun. Oo nga. Pero wala eh. Ganun talaga eh. Masaya. So, masaya kahit pa paano. At hindi kahit pa paano masaya talaga. May paggala-gala lang kami. 2019, yun, bumalik sa dito. Yan, magtutropa kami nila. Shoutout nila kay Ronnie, tapos kay JR, tapos kay Jimpol. Jimpol wala na dito. Wala na si Jimbol. Summer na. Paul, shoutout. Yan ako sa'yo. Kung babalik ka ba dito. Magbago ka na. Huwag ka na maging simp man. Jimpol, malalapit. Kay Jimpol ka nakuha yung diskarte na kunyari, maniligaw ka. Imbis na chocolate yung dalhin mo. Suman latik. Tama naman kasi, Jeff eh. Ano ba Tama to? naman kasi. Oo. Pilipino tayo, suman latik, man. Suman latik. Kakanin. Chocolate pang Amerikano yan eh. Wala yan. Pilipino tayo. Switzerland yan. Obleron lang. Kasi yun din mahirap sa mga babae ngayon eh. No? Tataasan ng mga standard. Okay. At saan din sila naghanap ng gano'n Wala na din sila naghanap ng gentleman. Sabihin na lang nila. Medyo bastos. Malibog. Para exciting naman. Ha? Parang ina nyo. Di talaga na malayo tayo sa generation eh. Okay, wala lang. Parang ang layo natin. Kaya sinasabi namin to kasi namin, hindi namin naranasan yung ganyan. But, pasalamat kami. Kahit sabihin na namin masaya yung ganong buhay na at least yung saya nila, short term lang, ngayon lang. Tapos isingilin pa sila ng panahon, bakit nila ginagawa yun ng kabataan nila, tapos hindi nila ginawa yun ng At sana nila gawin yun, kung na sila, stable na sila, natulungan nila yung mahal nila sa buhay, tapos gumawa yung gusto nyo gawin. Basta huwag ka lang magpamilya, di ba? Yan, tama yan. And hindi yung basta-basta ka gagawa ng it's all about fun, di ba? Mali yun. Puro ka fun eh. Ang pangit nun. Nasa yung motto pa nila sa buhay. Dapat may ka rin. Meron ka ring mga problems. Ganun. Naman, pressure mo ng sarili mo. Pressure mo sarili mo. Hindi Hindi di ba may problem ka, magpapakasaya ka. Ang pangit, hindi maganda yun. Oo nga para mo tinakasan yung problema mo. Oo, parang ang pangit nun. Kasi yung motto nila sa buhay, yung hindi, bata ka pa, gawin mo lang kung anong gusto mo. Yun. Paliwara. Mali yun. Diba? Piliin mo yung piliin mo yung kasiyahan. Oo. Kasi yun yung magdidikta sa'yo sa future mo. Ayun yung magiging training ground mo kung paano mo pahirapan yung sarili mo Tsaka masasanay ganyan. Kung paano mo pahirapan. Kasi ang hirap na mag-transition yun. Nakipag-inuman ka, babae, inuman, tapos kung ano pa yung mga hobbies mo na di mo makatulong sa'yo. Tapos magbigla mo gusto mo lang magbagong buhay kinabukasan. Hindi yun ganun. Alas pala ng trip mo kung ganun Baliw na baliw. Sulitin na naman Sulitin.
Tapos pag nahirapan, tangina na pressure ako isang araw, men. Pressure ako isang araw, papakamatay na ako. Nga ganun, magpapakamatay, tapos naisip magpakamatay, tapos maghahanap ng ano. Ganun ulit, babalik naman sa panibagong Huwag mo buhay. isipin na isipin na malulungkot sila pag namatay ka. Hindi. Oo. Parang sinayang mo yung buhay mo nun. Di ba? Oo. Marami ka pang kailangan gawin eh. Marami ka pang magagawa. Di ba? Ah, Isipin mo yung nasa paligid mo, di ba? Oo. Maliban na lang kung wala na talaga, no? Wala ka na, mag-isa ka na lang. Pero marami mag-isa dyan, ha, na natagoy din ang sarili nila, no? Oo, mas nga yung iba dyan, na ganun, yung walang-wala na. Mas umaangat pa nga sila sa atin eh. Mas Mas marami pa silang nagagawa masarap kaya pa sa sila atin. eh. Kaysa naman sa komportable, yun yung mahirap. Sabi nga sa Facebook eh. Kasi ganito, Pilipino tayo men eh. Pag komportable tayo, ganun. Habit na natin mga Pilipino yan eh. Komportable tayo, di ba? Komportable na ako. Hindi po muna to gagawin. Saka ko na to gagawin pag nagipit na ako. Okay. Yung motivation nila pag nagipit. At saka yung malupit yung mga minds ng Pilipino, no? Yung, kunyari, bata pa. Hindi muna ako mag-i-invest. Bata pa ako eh. Pero once na nagka-emergency, kaya naman pala nila gumawa ng paraan, di ba? Pero, kwento ko, wag naman sana, di ba? Kaya may nagkasakit sa pamilya mo. Di ba, ang galing mo naman, sobrang bis naman makahanap ng pera. Ba't hindi mo ginawa yun kahit wala pang emergency? Para in case na nagka-emergency na, at least may pera ka na. Di ba? Hindi. Kasi, yung mga ganyang point, di ba? Yung mag-aano ka. Yung saka ka lang kikilos pag nagupit ka, di ba? Oo, ganyan. Yung ganyan. Tangina. Saka lang kills pag nakagipit ka na. Tapos, yun. Hanggang ma-depress ka na lang. Tapos hanggang ikaw na lang rin yung aalalayan nila. Kasi depressed ka na eh. Oo. Sabihin nila, ang ina men, yung mental health ko. Sakit. Ito naramdaman mo na yung utak mo eh, no? Saka lang gagalaw pag pag gipit ka na eh, no? Pero ang karamihan naman, tsaka hindi mo rin malalaman eh. Hindi mo rin malalaman eh, kasi Pilipino tayo eh. Hindi ko nga alam saan pa nagmula yung ganung natin mindset. Hindi ko ma-determine eh. Kasi sabihin niya, Pilipino naman tayo, maas naman tayo. Sa trait siguro natin yan. Pero, ang ina yung Kasi kalabaw tayo na region. comfortable or na nasanay na ganun. Ang ganda na ng natin, ng buhay natin ngayon. Parang lang, parang nasanay. Nakasanayan. Nakasanayan. Tapos wala na, ayaw na gumawa. Ayaw na kumilos. Sarap na eh. Sarap na ng komportable na buhay ko eh. Yun eh. So, punta tayo sa topic na iniwan na namin yung namin kasi masaya naman yung mga banding namin kahit ba ano. Wala namang kailan ba tayo nasuntukan, no? Wala, di man tayo nasuntukan. Suntukan natin, peke eh. Minsan nagkakatrastukan talaga kami, kunyari. Yan, mga away, mga pakialamanan ng buhay. Pero meron kaming utak na naiintindihan namin yung isa't isa na yung tipong yung tipong alam ko kung bakit ganito to. Oo. Minsan may Kasi mga time may natamaan ako dito eh, tapos gaganti lang. gaganti ka kasi tangin naman, tinamaan ako na. Hindi talaga may iwasan yung may angat na isa, magkakaingitan. Pero wag ka naman yung aambog ka na. Yung Nagkapera hambog ka lang eh. Magkapera ka lang, hambog ka na eh. Ganun talaga eh. Pero minsan pa magkakaibigan, di talaga may iwasan yung ganun. Kunyari may isa na umangat sa inyo. Tapos, kasi kunyari, kaya sabihin mo, tangina pre, congrats, tangina, at least, ganyan na buhay mo. Pero deep inside, sinisiraan mo pala siya, no? Tangina mo. Ang toxic nun, gago. Tangina mo, dapat ako lang. Kailangan kita bababa, pre. Umangat siya, no? Kasi sana all pre, ganyan ka na, tapos yung likod niya, inaano mo. Sinisiraan mo, yun, dating nagtitinda ng ganito, ganyan. Dahil at saka yung mahirap pag yung sa kaibigan niya nagkakaroon ng relasyon. Nagkaka-conflict. Yan. Yung kahit yung sa amin, mga ganyan. Kanyar, may magkaroon ng relasyon na yung isa. Tangin na ito, hindi na sumasama sa amin. Ganun. Parang ako yun Hindi, kahit sino naman eh. Kanyari, kahit maging sino die hard naman. ka sa jowa mo. At saka, okay lang naman yung diet. At least, yung mga
time na yung mga kanyari, magkasama ka ng kaibigan niya, tapos gagawa lang ng palaking katarantuluan, ilaan mo na lang sa girlfriend mo, di ba? Kung wala naman kayong gagawin na Tsaka, katarantuluan. kung may consistency ka sa babae. Oh. Yes, consistency is the key, no? Sa communication. Sa relasyon, ganun dapat. Yun lang. Kung ano pa ba yung gusto nyong isipin sa mga buhay-buhay nyo, kailangan yung ganapan. Basta lang, focus lang. Focus lang sa goal. Ayan. Any last words na tayo? Kasi malapit na rin yung medyo na tayo. Tsaka uulan na rin. Maulan na. Medyo kita nyo ng cellphone, medyo madilim na, no? Any last words? Ano may mga advice mo sa mga kabataan na early 20s? Yes, advice sa mga kabataan na 20 pataas ngayon, no? Mga kaidara natin pala. Kaidara natin. Advice ko lang na, halimbawa, umangat kayo ng umangat, gano'n, no? Tapos yung iba bumababa ng bumababa. Huwag naman kayo masyadong magyabang, di ba? Masyadong mayabang. Hindi mo alam yung iba na yan. Hindi mo alam kung paano yung Masangat pa pala sa'yo, no? Tapos minsan yung iba hahatakin ka. Diba? Mas maganda na yung fair ka, diba? Fair kayo sa isa't isa, diba? Para sa parang tirador. Parang nagsisiraan lang kayo, eh, no? I-advise ko, guys, wag masyadong angat yung pride. Yun. Pride. Kailangan babal ng pride. Yes, Kailangan yung paa nyo nakatapak pa rin sa lupa. no, hindi nakaangat yung isa. Hindi nakaangat yung isa, hindi nakaangat yung dalawa. Kasi pag umangat yung dalawa, matakot ka na. Mahirap pag umangat yung dalawa, iba na yun, eh. Nagbigti na yun. Iba na yan. Umangat na talaga. Sa sobrang angat mo. Pasensya na sa mga sinasabi namin dito. Medyo yung topic about sa society, medyo kami dyan. Siyempre hindi naman kami ayaw namin yung mga ganyang topic. Pero wag nyo gagawin yan. Kahit anumang mangyari sa buhay nyo. Yes. Hindi sa inyo yung Nasa buhay tayo, nyo. nasa adult point na tayo, eh. Mga 20 years old na tayo, guys, eh. Hindi sa inyo yung buhay nyo. Binigay lang ng pinaraman Gusto tayo nyo ng Diyos nyo. magpamilya, ganun. Di ba? Nasa decision nyo naman yan. Di ba? Gusto kayo masaya, eh. Pilipino tayo, eh. Di ba? At saka huwag nyo ipapasa yung nyo, yung responsibilidad sa mga anak nyo kasi di pungal kayo. Ibahin nyo yung sistema ng buhay nyo kaysa sa mga anak nyo. Ganun. At least tulungan mo. Magtulungan kayo sa isa't isa. Tulungan tayo sa isa't isa. At saka yung anak mo, pakinggan mo rin. Huwag mong, hindi pwedeng kahit kunyari, sabihin mo magulang ka, dati ka naman sunod. Pakinggan mo yung anak mo kung ano man yung nila. Kasi magkakaiba tayo yung generation. Like dati, mama ko pinagbabawalan ako ng mag-computer. Pero ngayon, ayaw niya na ako pagtiki ng ibang course at computer. Computer na lang talaga. Kasi in demand. Alam niyo na yan. Demand talaga mga mga computer courses, mga IT, ganyan. IT yan. Basta computer. Kasi pag magaling ka, di ka malalo future. Future natin computer na. Ayan yan, no? Napahaba pa yung mga sinasabi namin. Ano ba yung... Wala na. Ito, yung last advice ko is respect the elders. Yan. Ito naman Naman. respect the elders, respect your mom and dad and Ang grandmother. layo sa topic natin yun. Respect your mom and dad and grandmother and father. Grandmother. Tsaka may makita kayo mga matatandang tumatawid sa daanan. Diba? Tulungan nyo naman. Diba? Tulungan nyo naman. Mahirapang magbuhat ng ng mga daladalang gamit. Tulungan nyo naman. Diba? Hindi yung makakita ka ng nadapa na nagbabike sabihin, tulungan mo! Tulungan mo! Hindi yung binayaran mo na ng pamasahe yung kasama mo tapos nagkabot ng pamasahe. Mga tao. Binayaran na kita. So, ito na yung namin. Ito last na yung namin. Ito, hindi, outro na pala tayo. Huwag na tayo kasi napag tayo. This is the last for this episode ng aming podcast and marami pang iba na pagkakwentuhan bukod dito.
At itong first episode na to is panimula lang. Siyempre, first episode ngayon. Oo, papogi pa lang. Papogi pa lang. Ganun. Kasi dito lang naman kami ganun. Pero, Ah, oh, Ah. Ah, ito lang. Ayaw mo na. Basta ayun na guys. Dito na kami magtatapos at ako nga pala si Jasper Banavista and ang kasama ko pala is si yes, ang Lolikino. yan. This is the last segment of this episode. And, Last segment. ha? First segment eh, katapusan na. Hindi, outro na kasi. First segment to, pero nandito na tayo sa last na Man, sige na guys. And 3, 2, 1, let's go. Ah!